Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang misteryong istruktura na matagal nang inabandona sa gitna ng kagubatan ng Sitio Maligaya. Isang lugar na nababalot ng mga kwentong bayan at lihim na walang sinuman ang naglalakas loob na alamin. Ano nga ba ang misteryong nakatago sa loob ng isang abandonadong tahanan na may isang dambuhala at tila hindi likas na butas sa mismong gitna nito? Isang araw, ang maglolong magigiting ay pumasok sa loob at ang kanilang natuklasan ay tuluyang nagpabago sa kanilang buhay at sa buong sibilisasyon. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib na bahagi ng Sitio Maligaya, kung saan ang mga puno ng balete ay tila nagbubulungan kapag dumarating ang dapit hapon, naninirahan ang maglolong si Mang Choy at ang kanyang 8 taong gulang na apo na si Justin. Si Mang Choy ay isang iginagalang na mangangaso at magsasaka sa kanilang lugar. Kilala siya sa kanyang katapangan at malawak na kaalaman sa kagubatan. Si Justin naman ay isang batang may busilak na puso, palatanong at may kakaibang talas ng pakiramdam na madalas ay hindi normal para sa isang bata. Isang umaga, nagpasya si Mang Choy na pasukin ang mas malalim na bahagi ng kagubatan upang maghanap ng mga ligaw na prutas at panggatong. Kasama niya si Justin na masayang tumatalon-talon habang hawak ang isang maliit na kawayan. Habang patuloy sila sa paglalakad, napansin ni Mang Choy na unti-unting tumatahimik ang paligid. Ang mga huni ng ibon na kanina lang ay kay sigla ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang hangin ay naging kakaiba ang lamig. Isang uri ng lamig na tila tumatagos sa kaibuturan ng kanilang mga buto. Lolo Choy, bakit po tila tumigil ang hangin? Tsaka parang wala na pong mga hayop dito. Bumalik na po kaya tayo? Huwag kang matakot, apa. Nandito si Lolo. May kakaiba nga akong nararamdaman. Ngunit mas mabuting mag-ingat tayo. Tumingin ka sa unahan. May nakikita ka ba, Justin? Sa paggawi ng mga naglalakihang baging at makakapal na halaman, tumambad sa maglolo ang isang lumang istruktura. Hindi ito ordinaryong bahay kubo. Gawa ito sa sinaunang bato at matitigas na kahoy na tila itinayo daan-daang taon na ang nakakalipas. Ang nakapagtataka, wala itong anumang bakas ng pagkabulok sa kabila ng lumot na nakabalot dito. At ang pinakamisteryosong bahagi, sa mismong gitna ng bubong hanggang sa saig nito, may isang napakalaking butas. Ang butas ay tila nilikha ng isang napakalakas na puwersa mula sa langit. Perpekto ang pagkakabilog nito at may maitim na usok na dahan-dahang lumalabas ngunit walang amoy ng sunog. Lolo, ang laking butas naman yan. Parang may nahulog na bituin mula sa langit. Pumasok po tayo, Lolo. Parang may tumatawag sa akin sa loob. Sandali, Justin. Mapanganib ang lugar na ito. Ayon sa mga kwento ng aking mga ninuno, ang bahay na iyan ay tinatawag na tahanan ng sanglaan ng tadhana. Walang sino mang pumapasok dyan ang nakakalabas ng pareho ang pagkatao. Ngunit, may kakaiba nga akong nararamdaman. Tila may humihila sa ating mga paapay taas sa hagdanan. Dahil sa matinding kuryosidad at sa kakaibang lakas na tila pumupukaw sa kanilang kamalayan, dahan-dahang umakbang ang maglolo paakyat sa mga lumang hagdanang bato. Ang bawat takbang ay may kasamang langit-ngit na tila nagbababala. Nang makarating sila sa may pintuan, nakita nilang bukas ito ng kaunti. Ang loob ng bahay ay madilim, maliban sa liwanag na nagmumula sa dambuhalang butas sa gitna. Ang butas na iyon ay may lapad na halos 5 metro. Nang sumilip si Mang Choy sa ibaba ng butas, wala siyang makitang ilalim. Tila ba ito ay isang walang hanggang kawalan. Ngunit habang papalapit sila sa gilid ng malaking butas upang suriin ito,
isang kakaibang tunog ang narinig nila. Hindi ito tunog ng hangin. Hindi rin ito tunog ng isang hayop. Ito ay isang mahinang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng mga gumuguhong tipak ng bato sa gilid ng butas. Lolo, narinig mo yun? May umiiyak po ba? Parang tunog ng... Shh! Huwag kang maingay, Justin. Magtago ka sa likod ko. Hawakan mo ang aking bulo kung sakaling may lumabas na mabagsik na nilalang. Dahan-dahang hinawi ni Mang Choy ang mga lumang tela at gumuhong simento sa gilid ng malaking butas. Ang kanyang puso ay titibok-tibok sa kaba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang sa pagkakataong ito, ang kanilang makikita ay maaaring magdala ng kapahamakan o ng isang himala. Ligtas sa anumang masamang elemento. Ligtas sa mga lumang kwento ng multo. Ang nakita nila ay isang bagay na ganap na hindi nila inaasahan sa buong buhay nila. Sa isang maliit na basket na gawa sa ginto at tila hindi nasunog ng anuman, na nakapatong sa mismong gilid ng mapanganib na butas, ay may nakalagay na dalawang magagandang sanggol. Ang isa ay lalaki na may markang bituin sa kanyang noo, at ang isa naman ay babae na may markang buwan sa kanyang kanang kamay. Ang dalawang sanggol ay mahimbing na natutulog. Ngunit ang kanilang balat ay naglalabas ng isang mahinang liwanag na tila nagbibigay ng init sa malamig na silid na iyon. Lolo! Mga sanggol! Ang liliit nila at ang ganda ng kanilang balat! Paano sila napunta dito sa gitna ng kagubatan at sa tabi ng malaking butas na ito? Diyos ko mahabagin. Ito ay hindi ordinaryong mga bata. Walang magulang ang mag-iiwan ng mga anak sa ganitong kapanganib na lugar. Tingnan mo ang kanilang mga marka, Justin. Ito mga anak nang. Hindi natapos ni Mang Choy ang kanyang sasabihin nang biglang yumanig ang buong istruktura. Ang malaking butas sa gitna ay nagsimulang umikot at naglabas ng isang kulay asul na liwanag na tila humihigop sa hangin sa loob ng silid. Ang basket kung saan nakalagay ang mga sanggol ay nagsimulang gumalaw palapit sa gilid ng bangin ng butas. Ano ang gagawin ni Mang Choy at Justin? Maililigtas ba nila ang dalawang mahiwagang sanggol bago ito tuluyang mahulog sa walang hanggang kawalan ng butas? At ano ang tunay na pagkakakilanlan ng dalawang batang ito na may marka ng bituin at buwan? Kasabay ng pagyanig ng buong luma at misteryosong istruktura ay ang mabilis na pagdaos-os ng gintong basket palapit sa gilid ng dambuhalang butas. Ang kulay asul na liwanag na nagmumula sa kailaliman ay tila may sariling kamay na humihila sa dalawang mahiwagang sanggol. Sa gitna ng panganib, ang takot sa puso ni Mang Choy ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi niya hayaang may mapahamak na inosenteng buhay sa harap ng kanyang mga mata. Justin, humawak ka ng maigpit sa ligi. Huwag kang bibitaw. Ano man ang mangyari? Lolo, ang basket po. Mauhulog na sila. Sa isang mabilis na pagkilos na tila hindi akma para sa kanyang edad, idinapa ni Mang Choy ang kanyang katawan sa gumugulong na sahig. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay at sa uling segundo bago tuluyang lumampas sa gilid ng basket, ay naabot niya ang hawakan nito. Subalit ang puwersang umihigop mula sa ilalim ng butas ay napakalakas. Pakiramdam ni Mang Choy ay may tuni-tuniladang bigat na humihila sa kanyang mga bisig pababa. Ang bigat! Hindi ito ordinaryong hangin. Justin, tulungan mo ako. Ngunit huwag kang lalapit sa gilid. Si Justin, sa kabila ng kanyang takot, ay nagpakita ng kakaibang talas ng isip. Sa halip na lumapit sa mapanganib na butas, kinuha niya ang mahabang baging na kanina lang ay nakasabit sa pintuan. Mabilis niya itong itinali sa isang matibay na haliging bato at inihagis ang kabilang dulo sa kanyang lolo. Lolo Choy, hawakan mo po ang baging. Hihilain kita. Ginamit ni Mang Choy ang kanyang natitirang lakas upang ipasok ang kanyang paa sa baging habang ang dalawang kamay ay mahigpit na nakayakap sa gintong basket. Sa isang malakas na iyak at hila, nagawa nilang maiatras ang basket palayo sa gilid ng butas. Kasabay ng paglayo nila, ang umiikot na asul na liwanag sa loob ng butas ay biglang nawala.
at ang paligid ay muling bumalik sa isang nakakabinging katahimikan. Ang maitim na usok ay napalitan ng isang bango na tila amoy ng mga sariwang bulaklak sa paraiso. Nakahinga ng maluwag ang maglolo. Napaupo si Mang Choy sa sahig habang hinahabol ang kanyang hininga. Si Justin naman ay agad na lumapit upang tingnan ang dalawang sanggol. Ang nakapagtataka, sa kabila ng kaguluhan at pagyanig, ang dalawang bata ay hindi man lang umiyak. Salip, sabay silang nagmulat ng kanilang mga mata. Ang lalaking sanggol na may marka ng bituin ay may mga matang kulay ginto, habang ang babaeng sanggol naman na may marka ng buwan ay may mga matang kulay pilak. Lolo, tingnan mo sila. Hindi sila natatakot. Parang kilala nila tayo. Ngumiti po sa akin yung may marka ng buwan. Kamangha-mangha. Ngunit may kakaibang pakiramdam ako, apo. Ang mga markang iyan, ayon sa mga lumang kasulatan ng aking lolo na isang babayla noon. Tuwing sasapit ang panahon ng malaking pagbabago, ang langit ay nagpapadala ng mga tagapag-ingat. Ngunit kasabay ng kanilang pagdating ay ang paggising din ng isang madilim na puwersa. Ano pong ibig niyong sabihin, lolo? May masamang mangyayari po ba sa atin? Hindi ko pa alam, Justin. Ngunit ang alam ko, hindi natin sila maaaring iwan dito. Kung nahanap natin sila, ibig sabihin ay tayo ang pinili ng tadhana na maging proteksyon nila. Itatago natin sila sa ating tahanan. Walang sino man sa baryo ang dapat makaalam ng tungkol sa malaking butas na ito at kung saan galing ang mga bata. Nagpasya ang maglolo na balutin ang mga sanggol sa kanilang mga dalang tela upang maitago ang mga kakaibang marka sa katawan ng mga ito. Binuhat ni Mang Choy ang gintong basket habang si Justin naman ang nagsilbing tagagabay sa kanilang pagbaba sa bundok. Habang papalayo sila sa lumang istruktura, napansin ni Mang Choy na ang mga halaman na kanilang nadadaanan na dati ay lantot at tuyo ay biglang sumisibol at namumulaklak sa tuwing naitatapat ang basket sa mga ito. Isang positibong enerhiya ang dala ng mga bata. Ngunit alam ni Mang Choy na ang bawat liwanag ay may katapat na anino. Nang makarating sila sa kanilang maliit na kubo sa gilid ng sitio Maligaya, sinalubong sila ng katahimikan ng gabi. Ligtas nilang naipasok ang mga bata. Binigyan nila ang mga ito ng gatas at doon ay formal na pinangalanan ni Mang Choy ang dalawa. Ang lalaki ay tinawag niyang Kael, na nangangahulugang tagapagtanggol ng liwanag, at ang babae naman ay tinawag niyang Luna, na hango sa misteryo ng buwan. Samantala, lumipas ang 5 taon na puno ng katahimikan at saya. Sina Kael at Luna ay lumaking malulusog, matatalino at may pambihirang kabaitan. Si Justin naman ay nagsilbing kuya na laging nagbabantay sa kanila. Gayunpaman, habang lumalaki ang kambal, unti-unti ring nagpapakita ang kanilang mga pambihirang kakayahan. Si Kael ay kaya magpalabas ng init sa kanyang mga kamay na nakakapagpagaling ng mga halaman, habang si Luna naman ay may kakayahang magpalamig ng paligid at makipag-usap sa mga hayop sa kagubatan. Ngunit isang gabi, habang ang buong sitio Maligaya ay natutulog, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang gabi ay napakadilim dahil walang buwan at bituin sa langit. Isang kababalaghang hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng nayon. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin at narinig ni Mang Choy ang kakaibang kaluskos sa labas ng kanilang kubo. Justin! Gising! May kakaiba sa labas! Bakit po, lolo? Ang dilim po ng paligid. Parang nawala ang gabi. Sa labas ng kanilang bintana, nakita nila ang mga pananim na biglang natutuyo at nagiging itim. At ang mas nakakakilabot mula sa direksyon ng kagubatan, kung saan matatagpuan ang lumang istruktura na may malaking butas, ay may lumilitaw na mga anino na may naglalagablab na pulang mga mata. Ang mga aninong ito ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang kubo, na tila sinusundan ang amoy ng 2 bata. Sa loob ng silid,
sina Kael at Luna ay biglang nagising. Ang marka sa noo ni Kael at sa kamay ni Luna ay nagsimulang mag-alab sa matinding liwanag na tila tumutugon sa paparating na panganib. Lolo, Kuya Justin, may dumarating pong mga itim na tao. Nararamdaman kong galit nila. Gusto nila kaming ibalik sa malalim na butas, Lolo. Huwag niyo po kaming ipamigay. Nagkatinginan sina Mang Choy at Justin. Alam nila na ang lihim na kanilang itinago sa loob ng 5 taon ay natuklasan na ng mga puwersang nagmumula sa kailaliman ng dambuhalang butas. Ang mga anino ay narito na upang bawiin ang mga sanggol na ngayon ay mga bata na. Ano ang gagawin ni Mang Choy upang ipagtanggol ang kanyang pamilya laban sa mga misteryosong anino? Paano gagamitin ni Kael at Luna ang kanilang kapangyarihan sa unang pagkakataon upang labanan ang kadiliman? At ano ang twist na magpapabago sa akala nating layunin ng mga aninong ito? Ang hangin sa labas ng kubo ni Mang Choy ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga aninong may naglalagablab na pulang mga mata ay unti-unting pumapalibot sa kanilang tahanan. Ang bawat halaman na mahawakan ng mga ito ay agad na natutuyo at nagiging abo. Ramdam ni Mang Choy ang matinding panganib. Ngunit bilang haligi ng tahanan, alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan sa harap ng kanyang mga apo. Justin, dalin mo sina Kael at Luna sa ilalim ng higaan. Ihanda mo ang mga asin at sulo na may langis ng niyog. Hindi natin nahayaang makapasok ang mga nilalang na iyan. Opo, Lolo. Kael, Luna, hawakan ninyo ang kamay ko. Huwag kayong bibitiw. Protektahan kayo ni Kuya. Habang mabilis na nagtatago ang mga bata sa ilalim ng pangangasiwa ni Justin, lumapit si Mang Choy sa may bintana. Hawak ang kanyang lumang bulo na binasbasan pa ng kanyang ninunong babaylan. Buong tapang niyang hinarap ang kadiliman. Sa isang iglap, ang pintuan ng kanilang kubo ay nakatanggap ng isang napakalakas na kalabog. Ang kahoy na pinto ay nayari at nagsimulang magkalamat. Sino kayo? Ano ang kailangan niyo sa aking pamilya? Umalis kayo kung ayaw ninyong matikman ang talim ng aking itak. Walang sumagot sa pamamagitan ng salita. Ngunit isang malalim at nakakapangilabot na boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa ang umalingaw-ngaw sa isip ni Mang Choy. Ibalik ang mga itinakda. Sila ay pagmamay-ari ng kailaliman. Ang kasunduan ay dapat matupad. Kasunod ng boses na iyon, tuluyang nawasak ang pintuan. Isang dambuhalang anino na may anyong tao ngunit walang muka. Maliban sa 2 pulang mata ang pumasok sa loob. Ang lamig na dala nito ay nagpatigil sa pag-ikot ng mga bentilador at nagpapatay sa apoy ng kanilang lampara. Agad na iwinasiwas ni Mang Choy ang kanyang bulo. Ngunit ang talim nito ay lumampas lamang sa katawan ng anino na tila bahangin lang ito. Ang anino ay gumanti ng isang hampas na nagpapadpad kay Mang Choy sa dingding ng kubo. Lolo Choy! Lolo Choy! Sa pagkakataong iyon, nang makita ng kambal na nasaktan ang kanilang tagapag-alaga, isang matinding enerhiya ang biglang sumabog sa loob ng silid. Sina Kael at Luna ay hindi na napigilan ni Justin. Lumabas sila mula sa kanilang pinagtataguan. Ang kanilang mga mata, ang ginto kay Kael at tila kay Luna ay nagliwanag ng napakatingkad. Huwag mong sasaktan si Lolo! Layas! Iwanan mo kami! Hindi kami sasama sa inyo! Ang marka ng bituin sa noo ni Kael ay naglabas ng isang matinding init. Ang kanyang maliliit na kamay ay nagliyab ng totoong apoy na kulay ginto. Ibinato niya ito sa dambuhalang anino. Sa kabilang banda, ang marka ng buwan sa kamay ni Luna ay naglabas naman ng isang napakalamig na liwanag na kulay pilak na agad na nagpababa ng temperatura sa silid at nagpabuo ng mga kristal ng yelo na tila mga patalim na sumugod din sa kalaban. Nang tumama ang magkasanib na lakas ng apoy at yelo sa anino, isang nakabibinging tili ng sakit ang nagmula rito.
Ang anino ay unti-unting natunaw at naging maitim na usok. Habang ang iba pang mga anino sa labas na nakasaksi sa kapangyarihan ng kambal ay biglang napaatras at mabilis na naglaho pabalik sa madilim na kagubatan. Bumalik ang katahimikan sa loob ng kubo. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Agad na lumapit si Justin at ang kambal kay Mang Choy na nakaandusay sa sahig. May sugat sa noo at nahihirapang huminga. Lolo! Lolo! Gumising ka po! Kael! Luna! Tulungan natin si Lolo! Gagamutin ko po kayo, Lolo! Huwag niyo kaming iiwan! Itinapat ni Kael ang kanyang nag-aalab ngunit banayad na kamay sa dibdib ni Mang Choy. Isang mainit at nakagagaling na enerhiya ang dumaloy sa katawan ng matanda. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Mang Choy at nagmulat siya ng kanyang mga mata. Subalit sa halip na matuwa, ang mukha ni Mang Choy ay napuno ng matinding kalungkutan at pag-aalala. Tiningnan niya ang kambal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Justin. Justin, Kael, Luna, maapo kayo sa tabi ko. Meron akong katotohanan na dapat sabihin sa inyo. Isang lihim na hindi ko pinalam sa inyo sa loob ng 5 taon. Tungkol po ba ito sa malaking butas sa lumang bahay, Lolo? At sa boses na nagsabing may kasunduan? Oo, Apa. Noong gabing mahanap namin kayo ni Justin sa tabi ng malaking butas, may isang sulat na nakatago sa ilalim ng gintong basket. Ang sulat na iyon ay isinulat sa lumang baybayin na ako lang ang nakakaunawa sa ating baryo. Ang 2 batang ito, sina Kael at Luna, ay hindi basta-basta iniwan lang doon. Lumunok ng malalim si Mang Choy habang ang 3 bata ay nakikinig ng buong antig. Dito na inilabas ni Mang Choy ang isang lumang piraso ng balat ng hayop mula sa kanyang bulsa na may mga nakasulat na simbolo. Ang nakasulat dito, sina Kael at Luna ay hindi nagmula sa mundong ito. Sila ay mga anak ng mga tagapangalaga ng balanse mula sa kabilang dimensyon. Ang malaking butas na nakita natin sa lumang estruktura ay isang portal, isang lagusan na nag-uugnay sa ating mundo at sa kanilang mundo. Ngunit narito ang malaking twist. Mga Apa, ang mga aninong sumugod sa atin ngayon, hindi sila ang tunay na kalaban. Ano po? Hindi silang masama, pero sinaktan ka nila, Lolo. Sinaktan nila ako dahil akala nila itinago natin ang mga bata upang gamitin sa masamang paraan. Ang mga aninong iyon ay tinatawag na mga bantay ng hangganan. Ang tunay na dahilan kung bakit ipinadala ang kambal dito sa ating mundo ay dahil ang kanilang sariling mga magulang ang nagtaksil sa kanila. Ang kanilang mga magulang ang gustong kumuha sa kanilang kapangyarihan upang maghari sa parehong mundo. Ang mga anino ay ipinadala upang protektahan sila. Ngunit dahil sa kawalan ng komunikasyon at sa takot ko, itinuring natin silang kaaway. Isang napakalaking gulat ang bumalot sa puso ni Justin, Kael at Luna. Ang mga magulang ng kambal na inaakala nilang nag-iwan sa kanila dahil sa pagmamahal ay sila palang tunay na banta sa kanilang buhay. At ang mga anino mukhang halimaw ay mga tagapagtanggol lamang na sumusunod sa batas ng kalikasan. Habang pinoproseso na maglolo ang bagong katotohanan ito, isang malakas na sipol ng hangin ang muling narinig mula sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang mga anino. Isang maliwanag na figura ng isang lalaking may suot na makabagong kasuotan, ngunit may kakaibang teknolohiya sa kanyang bisig ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang nawasak na pinto. Siya ay may hawak na isang kakaibang aparato na nakaturo sa direksyon ng kambal. Sino ang misteryosong lalaking ito na may makabagong kagamitan? Siya ba ay kakampi o isa sa mga tauhan ng mga magulang ni Kael at Luna na nagmula sa kabilang dimension sa pamamagitan ng malaking butas? Sa pagpasok ng misteryosong lalaki sa nawasak na kubo ni Mang Choy,
Ang buong paligid ay nabalutan ng isang kakaibang enerhiya. Ang aparato sa kanyang bisig ay naglalabas ng mahinang tunog na tila ba may sinusuring bagay. Si Mang Choi, sa kabila ng kanyang panghihina, ay pilit na tumayo at tumarang sa harap ng mga bata. Si Justin naman ay maigpit na niyakap sina Kael at Luna na kapwa nagtataka sa anyo ng bagong dating. Ang lalaki ay walang pulang mata, tulad ng mga anino. Ngunit ang kanyang presensya ay nagdadala ng hindi mapantayang awtoridad. Sino ka? Ikaw ba ang nagpadala sa mga aninong sumugod sa amin kanina? Kung narito ka para kunin ng mga bata, kailangan mo muna kaming patayin ng apo ko. Ipagpaumanhin niyo ang pagkagulat na aking naidulot. Matandang tagapangalaga. Ang pangalan ko ay Cyrus at hindi ako ang kaaway. Ako ang nag-iisang natitirang pinuno ng rebelyon ng liwanag mula sa kabilang panig ng portal. Ang mga aninong nakita nyo kanina ay mga bantay ng hangganan na nawala ng kontrol dahil sa gulo sa aming dimensyon. Kung hindi ka kaaway, bakit may hawak kang kakaibang sandata? Tsaka paano ka nakarating dito? Doon ba sa malaking butas sa lumang bahay sa gubat? Tama ka bata. Ang malaking butas na iyon ay ang tanging lagusan na natitira. Ang aking aparato ay hindi sandata, kundi isang aura locator. Ginamit ko ito upang mahanap ang dalawang itinakda bago pa sila matuntun ng hukbo ng kanilang mga magulang, ang mga malupit na hari at reyna ng astral dimension. Nanatiling tahimik si Mang Choi. Sinusuri ang bawat galaw ni Cyrus. Bilang isang taong matagal nang namumuhay sa gubat, alam niya kung kailan nagsasabi ng totoo ang isang tao. Ang mga mata ni Cyrus ay walang bakas ng kasamaan, kundi matinding pagod at pag-asa. Dahan-dahang lumapit sina Kael at Luna kay Cyrus. Ang marka ng bituin sa noo ni Kael at ang buwan sa kamay ni Luna ay bagyang kumislap, na tila ba kinikilala ang lalaki bilang isang ligtas na nilalang. Ikaw po ba ang magbabalik sa amin sa tatay at nanay namin? Sabi po ni Lola Choi, gusto nila kaming saktan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, maliit na prinsesa. Ang inyong mga magulang ay nabulag ng kasakiman. Nais nilang sipsipin ang kapangyarihan ng bituin at buwan na nasa inyong mga katawan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan at sakupin maging ang mundong ito ng mga tao. Ipinadala ko kayo rito. 5 taon lang nakakalipas sa tulong ng isang tapat na anino upang iligtas kayo. Kung gayon, ang sulat na nahanap ko sa basket, ikaw ang sumulat niyon, Cyrus. Ako nga, Mang Choi, at nagpapasalamat ako sa inyo dahil inalagaan ninyo sila ng may pagmamahal. Ngunit wala na tayong sapat na panahon. Ang portal na may malaking butas sa gitna ng lumang bahay ay unti-unti nang bumubuka ng mas malawak. Ang pag-atake ng mga anino kanina ay simula pa lamang. Sa susunod na pagbuka nito, ang mismong hukbo ng astral ang tatawid dito. Lolo, ano pong gagawin natin? Hindi natin pwedeng iwan ang bahay natin. Pero mas mapanganib kung mananatili tayo rito. Kailangan nating sirain o isara ang portal na iyon. Cyrus, may paraan ba upang tuluyang masara ang dambuhalang butas na iyon sa lumang estruktura? Mayroon, Mang Choi. Ngunit ang susi upang maisara ito ay nangangailangan ng magkasanib na lakas ni Kael at Luna. Kailangan nilang ibalik ang kanilang dalisay na enerhiya sa pinagmula ng portal upang selyuan ito magpakailanman. Ngunit may malaking kapalit ang gagawin ito. Nagari ang isang mabigat na katahimikan sa loob ng kubo. Tumingin si Justin sa kambal at pagkatapos ay kay Cyrus. Ang salitang kapalit ay laging may dalang takot sa puso ng sinuman. Anong kapalit, Cyrus? May mangyayari ba sa mga kapatid ko? Kapag isinara ni Kael at Luna ang portal, ang lahat ng koneksyon ng astral dimension sa mundong ito ay mapuputol. Ibig sabihin, ang kanilang kapangyarihan ay tuluyan ding mawawala. Magiging normal silang mga bata. Ngunit higit sa lahat,
Ang sino mang nilalang na hindi nagmula sa mundong ito na narito pa sa loob ng radius ng portal sa oras ng pagsasara ay hihilahin pabalik sa kanilang panig nang walang pagkakataong makabalik pa. Ibig mong sabihin, kung naroon ka kapag isinara ito, mawawala ka rin. Tama. At hindi lang ako. Ang enerhiya ng portal ay napakalakas. Kung hindi natin maingat na magagabayan ng kambal, maaari silang mahulog sa loob ng butas bago pa ito tuluyang masara. Kailangan natin ng plano. Kailangan nating pumunta sa lumang bahay bago sumapit ang madaling araw. Dahil inang oras kung kailan pinakamahina ang depensa ng portal mula sa kabilang panig. Walang nag-aksaya ng panahon. Inihanda ni Mang Choi ang kanyang mga kagamitan. Habang si Justin naman ay binuwat ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng kambal. Si Cyrus ang nanguna sa paglakad patungo sa madilim na kagubatan. Gamit ang kanyang aparato upang ilawan ang daan at harangan ang anumang ligaw na enerhiya na maaaring umatake sa kanila. Habang naglalakad sa ilalim ng kadiliman ng gabi, hinawakan ni Kael ang kamay ni Justin. Kuya Justin, natatakot po ako. Paano kung hindi namin kayang isara ang butas? Paano kung makuha kami ng masasamang tao? Huwag kang mag-alala, Kael. Nandito si Kuya. Hinding-hindi ko kayo bibitawan ni Luna. Kahit anong mangyari, pamilya tayo, di ba? Ang pagmamahal natin sa isa't isa, ang pinakamalakas na kapangyarihan, higit pa sa kahit anong mahika. Ang mga salitang iyon ni Justin ay nagbigay ng lakas sa kambal. Pagkaraan ng halos isang oras na paglalakad sa masukal na gubat, muling tumambad sa kanila ang lumang istruktura. Sa pagkakataong ito, ang malaking butas sa gitna ay hindi na naglalabas ng usok o asul na liwanag lamang. Isang dambuhalang vortex na kulay pulang dugo ang umiikot sa loob nito. Ang tunog na nagmumula sa kailaliman ay tila mga hiyaw ng isang buong hukbo na handa ng sumugod. Narito na tayo. Ang portal ay nagsisimula ng bumuka para sa pagsalakay. Mang Choi, Justin, bantayan ninyo ang paligid ng bahay. Ako ang magdadala sa kambal sa gilid ng butas upang simulan ang ritual ng pagsasara. Ngunit bago pa man sila makakbang papasok sa pintuan, isang napakalakas na pagsabog ng pulang liwanag ang nagmula sa loob ng malaking butas. Mula sa kailaliman, dalawang figura na may suot na mararangyang kasuotan ngunit may mukhang puno ng puot ang dahan-dahang lumutang paitaas. Sila ang mga magulang ni Kael at Luna, ang hari at reyna ng Astral Dimension. Ang twist na hindi inaasahan ng lahat ay naganap. Hindi na nila kailangan maghintay ng madaling araw. Ang mga kalaban ay narito na mismo sa harap nila, handang bawiin ang kanilang mga anak at sirain ang mundong ito ng mga tao. Paano haharapin ni Mang Choi, Justin at Cyrus ang mismong mga pinuno ng kabilang dimensyon? Magagawa ba ni Kael at Luna na gamitin ang kanilang kapangyarihan laban sa kanilang mga tunay na magulang upang iligtas ang kanilang kilalakhang pamilya? Ang hangin sa loob ng lumang istruktura ay tuluyan ang naging mapanganib. Ang presensya ng hari at reyna ng Astral Dimension ay nagdulot ng pagkasira ng mga pader na bato. Ang dambuhalang pulang vortex sa malaking butas sa gitna ay patuloy na lumalawak. Tila handang lalamunin ang buong sitio maligaya. Ang hari na may hawak na madilim na setro at ang reyna na may koronang gawa sa itim na kristal ay tumingin sa maglolo ng may matinding pangahamak. Mga hamak na mortal! Akala nyo ba ay may tatago ninyo ang aming mga ari-arian sa loob ng 5 taon na? Ibalik ninyo ang bituin at buwan sa amin! Cyrus, ang taksil na pinuno ng rebelyon. Akala mo ba'y maliligtas mo ang mga batang yan? Ang kanilang kapangyarihan ay sa amin. Sila ay pinanganak upang maging susi ng aming walang hanggang kapangyarihan. Sa kabila ng matinding takot, hinarangan ni Mang Choi ang mga bata gamit ang kanyang katawan. Si Justin naman ay humawak sa tabi ni Cyrus, habang si Kael at Luna ay nanginginig sa takot sa likod ng kanilang lolo Choi.
Alam ni Cyrus na wala na silang oras na dapat aksayahin. Mang Choy, Justin, kailangan nating makuha ang atensyon ng Hari at Reyna habang inihahanda ni Kael at Luna ang kanilang puso para sa pagsasara ng portal. Justin, tulungan mo ang iyong mga kapatid na makatayo sa tapat ng malaking butas. Opo, Cyrus. Kael, Luna, huwag kayo makikinig sa kanila. Tumingin kayo sa akin. Ako ang kuya ninyo at hindi ko kayo iiwan. Kaya ninyo ito. Sumugod si Cyrus gamit ang kanyang makabagong sandata na naglalabas ng mga boltahe ng purong enerhiyang asul upang harangan ang madilim na mahika ng hari. Si Mang Choy naman, gamit ang huling lakas ng kanyang katawan at ang kanyang pinagpalang bolo, ay sumugod sa mga aliporiring anino na nagsisimulang umakyat mula sa malaking butas. Ang labanan ay naging madugo at magulo. Ang bawat tampas ng sentro ng hari ay nagdudulot ng lindol sa buong silid. Habang nagkakagulo, dinala ni Justin sina Kael at Luna sa mismong gilid ng dambuhalang butas. Ang pulang vortex ay napakainit. Tila ba nag-aanyaya ng kapahamakan. Kael, Luna, hawakan ninyo ang kamay ng isa't isa. Isipin ninyo ang lahat ng masasayang alaala natin sa kubo. Ang paglalaro natin sa sapa. Ang mga kwento ni Lolo Choy. Ang pagmamahal natin bilang pamilya. Iyan ang lakas na kailangan nyo upang isara ang butas na ito. Opo, kuya. Nararamdaman ko na. Ang init sa noo ko. Hindi na ito galit. Ito ay pagmamahal para sa inyo ni Lolo. Para kay Lolo. Para kay Kuya Justin. Isasara natin ang lagusan na ito. Sa isang biglaang pangyayari, nakita ng Reyna ang plano ng magkakapatid. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, nagpakawala siya ng isang matalim na itim na kristal patungo sa direksyon ni Kael at Luna. Huwag! Sigaw ni Justin. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis ni Justin ang kanyang sariling katawan sa harap ng kambal upang magsilbing kalasaga. Ang matalim na itim na kristal ay tumama sa balikat ni Justin na nagdulot ng kanyang malakas na pagdaing at pagbagsak sa sahig, duguan at nangihina. Kuya Justin! Ang pagkasugat ni Justin ang naging mitya ng pinakamalakas na pagsabog ng kapangyarihan na nakita sa buong kasaysayan ng 2 dimensyon. Ang marka ng bituin sa noo ni Kael ay nagliyab ng isang dambuhalang gintong apoy. At ang marka ng buwan sa kamay ni Luna ay naglabas ng isang napakasilaw na pilak na liwanag. Ang 2 liwanag ay nagsama at lumikha ng isang dambuhalang dragon ng liwanag na umiikot sa buong silid. Ang Hari at Reyna ng Astral ay nanlaki ang mga mata sa matinding takot. Hindi nila inasahan na ang kapangyarihan ng kanilang mga anak na pinatibay ng pagmamahal sa kanilang mortal na kuya ay hindi na mas malakas kaysa sa kanilang madilim na mahika. Hindi ito maaari. Paanong ang mga mortal ay nagbigay sa inyo ng ganitong lakas? Sa isang huling pagbuka ng liwanag, itinulak ni Kael at Luna ang magkasanib nilang enerhiya pababa sa malaking butas sa gitna ng sahig. Ang ginto at pilak na liwanag ay tuluyang lumamon sa palang vortex. Ang Hari at Reyna, kasama ang kanilang mga hukbo, ay nagsimulang hilahin pababa ng sarili nilang portal na ngayon ay sumasailalim na sa proseso ng permanenteng pagsasara. Nagawa niyo mga bata. Ang portal ay nagsasara na. Ngunit tandaan ninyo ang aking babala. Ang oras ko ay tapos na rin dito. Kasabay ng unti-unting pagliit ng malaking butas, ang katawan ni Cyrus ay nagsimula ring maging parang mga maliliit na alitaptap ng liwanag. Unti-unting hinihigop pabalik sa kabilang dimension bago ito tuluyang masilyuan. Tumingin siya kay Mang Choy at tumango bilang tanda ng huling paggalang bago tuluyang maglaho. Sa huling segundo, bago tuluyang magsarang perpekto ang sahig at maging isang ordinaryong semento na walang butas, ang natitirang liwanag ni Kael at Luna ay pumasok sa katawan ng sugatang si Justin. Ang itim na kristal sa kanyang balikat ay natunaw at ang kanyang mga sugat ay himalang naghilom sa isang iglap. Kasabay ng tuluyang pagkawala ng malalaking butas, ang mga marka sa noo ni Kael
at sa kamay ni Luna ay dahan-dahang naglaho. Ang kanilang mga mata ay bumalik sa pagiging ordinaryong kulay tsokolate. Ang kanilang kapangyarihan ay tuluyan ang nawala. Kapalit ng kanilang kaligtasan at permanenteng pananatili sa mundo ng mga tao bilang mga normal na bata. Bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ang dapit hapon ay napalitan ng isang magandang umaga kung saan ang mga ibon ay muling nagsimulang umawit. Lumapit si Mang Choy na may luha sa mga mata at niyakap na maigpit si Justin, Kael, na ngayon ay ordinaryong mga bata na ngunit may pambihirang puso. Ligtas na tayo mga apo ko. Wala na ang portal. Wala na ang malaking butas. Kayo ay tunay na aking mga apo ngayon. Protektado ng pagmamahal ng pamilyang ito. Salamat Kael. Salamat Luna. Kahit wala na kayong kapangyarihan, kayo pa rin ang pinakamagandang himala na dumating sa buhay namin ni Lolo. At doon nagtapos ang misteryo ng lumang estruktura na may malaking butas sa gitna. Ang sitio Maligaya ay bumalik sa pagiging payapa at ang pamilya ni Mang Choy, Justin, Kael at Luna ay namuhay ng masaya. Puno ng pagmamahal at malayo sa anumang banta ng kabilang mundo. Isang patunay na ang pinakamalakas na kapangyarihan sa universo ay hindi ang mahika ng bituin o buwan, kundi ang wagas na pagmamahal ng isang pamilya na handang magsakripisyo para sa isa't isa. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.